ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Sa pinagpalang umaga, hapong gabi, saan man sulok kayo ng mundo na nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayong muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan na po. Muli, paalala ng ating Panginoong Jesucristo, no? Sa huling araw, ang salita kong hakatol sa inyo. So, connected po yan sa ating topic ngayong gabi. Ano nga ba talagang salita niya? No, so abang niyo po yung topic natin, no, tungkol sa sinabi ni Charlie Kirk naman na controversial ngayon sa buong mundo, kilalang kilala at gustong-gusto siya. Pero ang tanong, ano nga ba talaga paniniwala niya sa totoong iglesia? So, kasi yung sabi ni Jesus, ang salita ko kakatol sa inyo. So, dapat nakatala lahat doon ng salita niya, buo yun. Dapat po, talagang mapakinggan na pag-aralan natin at sundin natin. Hindi yung sarili lang nating interpretation, kundi mayroon tayong mga church authority, no, para magpaliwanag. So, yun po, no, abangan nyo po maya-maya lang at ibibigay natin po ngayon kay Brother Romel Palma para sa kanyang Gospel Reflections. Pero bago yan, Bro Junri, okay na ba? Nagets mo yung video? Yes, na-prepare ko na, Bro Angel. Okay po, salamat po sa Diyos. So, yun, no? Maya-maya lang po, abangan nyo at sana makishare nyo. Lalo naman, napakaraming Katoliko na nakikinig sa kanya. May danger doon. No, dangerous kasi delikado yon kasi pwedeng mapain tayo doon and then later on bibigyan niyo yun ng mga ibang aral na doon sa YouTube channel niya, patay na. Mawawala na sila sa pagkakatoliko. Talagang dangerous talaga no? Yung pakikinig sa ibang sekta talaga na magagandang pananalita. Delikado yon. Pag dumating ka doon sa pinakaturo niya, magugulat ka. No, against pala siya, hindi pala siya totoo sa ganitong turo niya. So, yun po, no, paalala po sa lahat, abangan niyo po ito, lalo na i-share niyo sa lahat ng mga may na sobra-sobra pakikinig at paniniwala kay Pastor Charlie Kirk, no. Masyado silang doon, tama ba yung makinig sa kanya? So ngayon, ibigay na po natin sa ating mag-iebanghelyo ngayong araw ng Biyernes. Nandito na po ngayon si Brother Romel A. Palma. God bless you po, Brother Romel, para sa iyong gospel reflection po. Okay, maraming salamat, Brother Angel, sa pagbigay po ng oportunidad sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Para po sa ating ebanghelyo sa pagkakataong ito, unang-una po mga kapatid, pagpaumanhin po at hindi po ako makapagpapakita muna ng talata at pasensya na po sa aking kasuotan dahil I expect na ganito po yung ibibigay sa ating role. But then, para sa salita ng Diyos, we should always to be ready. According po kay St. Paul, lagi tayong dapat handa na ibahagi ang salita ng Diyos. Ating pong ebanghelyo ay kinuha po ayon kay San Lucas, Kapitulo 10, talata po natin ay 13 hanggang sa 16. Kawawa kayong mga taga-Chorazin, kawawa kayong mga taga-Betsaida, sapagkat kung sa Tero at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sapo at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mas kahahabagan pa ang mga taga-Tero at taga-Sidon kaysa inyo sa araw ng paghuhukom. At kayong mga taga-Kapernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit? Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Mga kapatid, ito po ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Sa pagkakataong ito po, no, napakaganda yung pagninilay ng Ebanghelyo. Bago po natin bigyan ng reflection ito, akin munang babasahin ang reflection ni Pope Francis sa Santa Marta noong October 5, 2018. Jesus speaks to me, He speaks to you, He speaks to each one of us. Jesus' preaching is meant for each one of us. How is it that those pagans, as soon as they heard the preaching of Jesus, who went with him, and I, who was born here in a Christian society, but become accustomed to it, and Christianity has become like a social habit, a garment that I put on and then lay aside, and Jesus weeps over each one of us when we live out our Christianity formally, not really. There is the hypocrisy of sinners, but the hypocrisy of the just is the fear of love of Jesus, the fear of allowing ourselves to love. And in reality, when we do this, we try to take control of our relationship with Jesus. We tell him, yes, I go to Mass, but afterwards, you stay in the church while I go home. Today can be a day for us to make an examination of conscience with this refrain from Jesus. Who to you? Who to you? Because I have given you so much. I have given you myself, and I have chosen you to be Christian. And you prefer a life by halves and superficial life, a little bit of Christianity and holy water, but nothing more. When this kind of Christian hypocrisy is lived, that we end up doing is casting Jesus from our hearts. We pretend to have him, but we have cast him out. We are Christians, we say. We are proud to be Christians, but we live like pagans. The word of Pope Francis on October 5, 2018, mga kapatid. And it's very true, mga kapatid at mga kaibigan, dahil sa Ebanghelyo natin ngayon, no, sinasabi sa ating pong narinig kanina, no, sabi ng Panginoong Hesus sa last part sa 10:16, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. We tend to say always, mga kapatid, that we are Christians. But the very question is, are we truly a Christian? Or baka sa salita lang tayo nagiging Kristiyano? Or baka naman sa gawa, sa actions natin, mga kapatid, ay hindi na po tayo nagiging Kristiyano. As what the introduction of the gospel, this moment, mga kapatid, sinasabi din ng ating Panginoon, kawawa kayong mga taga-Corazin. Jesus also not just speaking to the Corazins, but also sa atin pong mga nandito ngayon, sa mga nakikinig sa pagkakataong ito. Kawawa kayong mga taga-Betsaida. Ibig sabihin, kawawa tayong mga nakikinig sa salita ng Diyos. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa ubo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Remember, my dear brothers and sisters in Christ, for how many times that we listen to the preaching of the Gospels, but the question, ano po ba yung ginawa natin when the time that we hear this Gospel? Tayo po ba talaga ay totoong nagsisi sa ating mga nagawang pagkakamali, sa ating mga nagawang pagkakasala? O baka inuulit-ulit po natin yung mga pagkakasalang ito? That's why sabi ng Panginoong Hesus, kawawa ang mga taga-Corazin, kawawa ang mga taga-Betsaida, dahil po sa katigasan ng ulo, they do not listen. No, they do not listen to the preaching of the good news, in which ito po ay nagpapahiwatig sa atin na kailangan po nating iwanan yung ating pong mga pagkakamali at pagkakasala, and we live according to the grace, according sa will ng ating pong Panginoong Hesus.
o ng ating Panginoong Diyos mismo. Kasi hindi po talaga maikakaila po sa atin that we live na nagsasabi o minsan talaga masasabi talaga natin na mapagkunwaring Kristiyano. Bakit po mapagkunwaring Kristiyano? For some reason, we say that we are Christians dahil tumutulong tayo sa ating kapwa. Meron tayong mga charitable works. But the question, beyond the charitable works, what do we do? Ano ba talaga ang ginawa natin? Ano ba talaga yung mga ginagawa natin beyond that? No? O baka ginagawa lang natin front yung mga charitable works na yan para pagtakpan yung ating mga pagkakamali, yung ating pong mga kasalanang ginagawa na hindi po nakikita ng iba o ng madla. Okay? So kinakailangan po mga kapatid, makinig tayo sa salita ng Diyos, no? Sinasabi ng Panginoong Diyos, this is the calling for us to repent for all our sins we have committed. No? Sinasabi diyan, kawawa talaga yung mga taga-Corazin, yung mga taga-Bethsaida, no? Sapagkat kung sa Tero at Sidon ginawa yung mga himala, ibig sabihin yung ginawa ng Panginoong Hesus po sa atin, sa ating buhay sa araw-araw, no? Kung ginawa po ito sa lugar na yon, there's a big possibilities that they believe in Christ. But we, mga kapatid, tayo po, alam natin na ganito yung ginawa ng Panginoong Hesus. He suffered the lot. He suffered even though in dying the cross, even though yung pagkapako niya sa cross, even though yung paghagupit po sa kanya, mga kapatid, he suffered a lot. That is all for us. Pero ang tanong, what do we do? No? Ano po yung ginawa natin? At ano pa po ngayon ang ginagawa natin, mga kapatid? Kaya nga po, kung ano man po yung ating pong sitwasyon, kalagayan sa pagkakataong ito, kailangan po natin ayusin ito. Okay? Dahil wag po nating hahayaan na lalabas po balang araw na sasabihin po na ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Marami pong ginagamit ang Diyos para po tayo ay maituwid sa mga maling ating ginagawa. Marami po. May mga kaibigan tayo, may mga kaparian tayo, at iba pa pong mga ginagamit para po matuwid tayo sa ating mga pagkakamali. But then, dahil sa katigasan ng ating ulo, hindi po tayo nakikinig. Dahil sa palagay po natin, mas greater tayo kaysa sa mga nagsasalita sa atin. Yun po, nawawala po sa atin, mga kapatid, yung totoo at tunay na pakikinig sa tinig ng ating Panginoong Hesus. At nangyayari po, sinasabi dito, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At akala po natin, mga kapatid, we always accept Jesus in our life, but then the reality ay tinatakwil po natin siya sa ating buhay. Dahil po, hindi natin tinatanggap ang kanyang salita ng buong buo. Kaya tanggapin po natin ang salita ng Diyos ng buong puso at tayo po ay manatili at tayo po ay mamuhay sa Kanya. Kahit gaano man po ito kahirap, dahil tama po yun, napakahirap na sumunod tayo sa ating Panginoon. But then, after that, after sa pagsusunod po natin sa Kanya, ay meron naman po siyang naibibigay sa atin o meron siyang na-prepare po sa atin na kung saan ito po yung reward para sa atin. Therefore, mga kapatid, hindi lang po dapat tayo nakikinig, dapat sumusunod talaga tayo sa tinig ng Diyos, sa tinig ng Panginoong Hesus, upang hindi po mangyari sa atin na baka malaman natin na tayo pala ay nagtakwil na sa Panginoong Hesus at doon na po tayo nakianib sa kalaban ng Diyos. Sana po, mga kapatid, manatili tayo ngayon na nandito po sa mga tao na maibigin sa pakikinig sa salita ng Diyos at nananatili sa kanyang mga isinugo na magpahayag ng salita ng Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan at pagpapala magpakailanman. Amen. Maraming salamat at back to you, Brother Vicente Emiliano. Okay, maraming salamat sa napakagandang reflection, Brother Romel. At ngayon naman po ay ibigay na po natin kay Brother Angel para po sa kanyang presentation. Bro? Amen. Praise the Lord. No? Maraming salamat po. Unang-una sa Diyos at sa iyo, Brother Romel Palma, sa napakagandang pagninilay po sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Biyernes.
At muli, dumako na po tayo agad-agad dito sa ating napakahalagang topiko. No? Actually po, hindi bigla ko naisip to, wala naka-schedule pero ako na dahil nga dun sa yun nga no nung madalas kasi ko sa YouTube ng mga aral tungkol sa Catholic faith at kung biglang lumitaw ito dahil nga itong si Charlie Kirk, kilala naman natin na buong mundo na halos. Actually po, napakarami kahit Katoliko tuwan-tuwa sa kanya, kahit bishop, pare, tuwan-tuwa sa kanya. At, but he's a Protestant pastor, no? So, pastor siya, dati siyang Presbyterian, ngayon parang nag-solo na siya. So nung marinig ko, may makita ko doon sa isang debate niya actually, it's like a friendly debate lang, no. May dito po sa video ito, makikita natin na may in-invite siya na isang Catholic apologist or si Michael Knowles. Si Michael Knowles po kilala po siya bilang Catholic apologist sa States kasi hindi CFD, no. Sa ibang bansa ang tawag sa kanila apologist. So hindi po CFD, but of course sa atin tawag yan CFD. In-invite niya para talagang tanungin niya ano lang, casual lang. No, so ngayon ang kasi natin paniniwala ng karamihan ngayon at milyon-milyon, actually baka billion na yung mga mga followers ni Charlie Kirk na masyado silang admired dun sa pananalita niya. Nakakatakot din kasi hindi lahat ng nagsasabi, sabi ni Jesus, no? Hindi lahat na nagsasabing Panginoon, Panginoon, no? 7:21-23 ng Mateo na makakapasok sa langit. Sabi doon, nangaral kami ayon sa iyong pangalan. No? Sabi ni Jesus, di ko kayo kilala. And Charlie Kirk, lagi niya binabanggit si Jesus. Okay? Lagi niya binabanggit si Jesus at the same time yung morality ni Jesus. But ang tanong, sapat na ba yun? Ang tanong, paano yung totoong church, nakaanib ba siya doon? O nagbasa lang na siya ng Biblia, nangaral na. So where's the authority there? Wala. So mangyayari doon, self-interpretation. So nagpo-focus po siya sa aral ni Jesus, mga morality, but yung sakramento, tanggal. Yung church, tanggal. So, yun ang hindi alam ng maraming tao because mas maraming tao ngayon ang walang alam sa turo na simbahan, ano po. So, may danger dun eh. Kaya sabi ko, kailangan ko sagutin ito. Dahil even the President of the United States, masyado siyang pinaparangalan at may huling na video niya, pinarangalan, grabing tao, milyon-milyon. Pinarangalan ang picture niya, hindi picture ni Jesus. Picture talaga niya. No? They focus on Him. Ang nangyayari yung yung sarili na lang niya ang napopromote. No, so iniisip ko tuloy, naku. Sino nga ba talaga to? At ano ba aral niya? Lalo na mga Katoliko, talagang inaano pa sa Facebook. So kailangan nating i-dig deep natin, hukayin natin, sino ba to at ano ba yung totoong aral niya, lalo na sa pagdating sa Catholic teachings, Catholic Church, because this is the true church. So ngayon malalaman natin, kasi hindi naman niya sinasabi sa video masyado yun eh, nasa YouTube channel lang niya, yung simpleng pag-atake sa Catholic. So siyempre sasabihin nila, kasi love naman yung Catholic, Mama Mary, niya, yun ang tingnan natin, ano ba talaga stand niya? Yung katotohanan ng stand niya sa Catholic Church. Ngayon, malalaman natin. Kailangan po ma-share natin. Napakarami, milyon-milyon sigurong Katolikong ina-admire to. Pati presidente ng Amerika ay na-admire siya. Dapat bang i-admire ito? Tingnan natin ngayon, malalaman natin. Ano ba talaga ang paniniwala niya? Ito ba'y nasa katotohanan o nasa kasinungalingan? Kasama ba siya sa sabi ni Jesus 24:24 ng aklat ng Matthew, no? Maraming bulaang propetang lilitaw. Gagamit talaga sa kanyang pangalan. Panoorin po natin at kayo na po ang maghusga, no? Umpisa na po natin ang video. This is a video doon mismo sa sa channel niya yan na hindi niya pinapalabas ngayong bandang huli. Sa channel niya po galing yan. Siya mismo nagsasabi niyan. Kung anong stand niya sa Catholic Church, Eucharist, Papacy, and Mariology, pati Mariology. Brojonry.
Umpisan po natin, ha. Okay, question over here. So my question to you, because you're such an inspiration to Catholicism, Mr. Knowles, what advice would you give to somebody who's trying to spread the love of the Eucharist to the world? Bro, Okay, well, you Junri, know, pause what you're po. gonna do. Walang video sa ano mo, sa, o mamaya pa. Wala siyang video para, Pero may walang video. music. Video po para malaman na siya nga nagsasalita. Walang video. O, hindi lumalabas Dito dyan sa inyo? Kahit dito sa iyo yata wala siya sa ano mo. Hindi lumalabas live mo. dito sa akin eh. Ah, Hindi ba lumabas ka kanina? Reverend Father Sige. Darwin. Wala kay Father Darwin. Ulitin ko. Dito Di sa kaganito, live natin. ulitin natin. Oo, para mas malaman na siya nga yung nagsasalita. Si Charlie Kick Pero na masyado nilang. may tinig na nalabas. Mm. Mayroon bang tinig na lumabas? Wala. Tinig audio lang, bro. O, bakit wala kung meron? Pag nalabas ang tinig, matik yan eh. Hindi yan papasok doon sa punto por punto kasi pag nagsasalita si Bro Angel, siya yung lalabas doon kasi hindi naman nakapin doon yung video mo. Hindi bro, pag nagsalita si Brother Angel, siya lalabas. Pero pag nagsalita yung sa akin din ang lalabas. Yun na nga. Alam ko pag video mo ang nagsalita, pag ganun. lalabas si Charlie Kick. Kaya nga, sige. Video sa lahat. Kahit dito Sige, sa atin, balik natin na. Tahimik muna kayo para makita natin. Kasi dito labas sa akin eh. Okay, wait Ayan, ngayon na. Umpisan mo sa umpisa. Meron na? Yan bro. Sige. Pakiumpisa sa ano. Sige. Okay, question over here. So my question to you, because you're such an inspiration to Catholicism, Mr. Knowles, what advice would you give to somebody who's trying to spread the love of the Eucharist to the world? Okay, well, you know, that's wonderful that you're going to do that. I think it's great. Most of the time people say, Michael, I want to start a podcast. What's your advice? And my advice is don't, because too many people have them. And I think every white man under the age of 75 has one now, and it's by law or something. So, but this is the first time. Ang tanong nung tinatanong niya po ito si Michael Knowles. Ito po ay kilalang Catholic apologist. Tinatanong niya about the Eucharist. So kilala ka sa dito ng mga Katoliko sa buong mundo, sabi niya, dahil may podcast siya, no? So anong masasabi mo sa banal na Eucharistia? Kagad yan, no? Tingnan niyo po sa banal na Eucharistia, at mamaya-maya may sasabihin si Bro Charlie diyan, no? Tuloy po yung video. Pinapaliwanag na po niya. In memory that someone has proposed some new content project where I've thought, great, you should do that. That's really good. And my advice is you should recite the St. Thomas Aquinas prayer that he would have before study or writing or speaking for God to illumine his darkened mind. And then what you should do is, pray a little bit more. Praying is the first resort, not the last resort. And then, this is something, Charlie, that, we mackerel snappers, we get. We don't need to reinvent the wheel every year. We got 2,000 years of people who are much smarter than you and I, who have thought this out, who have debated these questions. So if you just bring that, if you convey that, I'm trying to sell Charlie on this right now. I know I'm answering you, but I'm really speaking to Charlie. If you just do that, that's all you're doing. You're just telling the story. You're telling the greatest story ever told, and you have the deposit of faith, and you have the magisterium behind you as a hermeneutic of interpretation. But just do that, and do that in sincerity, and do that with the best of your effort, and I think it'll be wonderful. As we have got to the point where literally. Patay, wait lang nga kasi may advertise pala to. Paano ba to? Wait lang. Wait lang, yan muna natin yung posin muna natin yung advertisement. Ito ang mahirap pag live kasi may mga advertise pa. Okay. Who loves Catholics? I love that you're doing it, but let me just edit what you say. Here's the no, but. It's a big one. You didn't catch it, Michael. Yeah. It's that your goal should be to bring people to Jesus, not Catholicism. Yo, hold on. Boss, What's the difference? ano sabi niya? Your goal is to bring people to Jesus, not Catholicism. Inaatake na niya yung Catholic Church. Pero gustong-gusto siya ng mga Katoliko. Yun, hindi niya inaano yan, no? Not on a Catholicism. Jesus na naman siya. Pero he's mentioning Jesus.
Di ba? So yun ang problema doon. Hinihiwalay niya ngayon yung Catholic Church kay Jesus. Hindi mo pwedeng gawin yan. That's another heresy. Sabi, see, hinihiwalay niya. Bring them to Jesus, not on the Catholicism. That's direct attacking on the Catholic Church. Wala siyang idea na that's founded by Jesus Christ, yung Catholic, yung Catholicism. So, pansinin niyo yung mga mali niya, yung mga heresy teaching niya. Tingnan niyo po, kung wala kayong alam dito, talagang, ang galing niya kaya magsalita, magpaliwanag. Kung yung mga walang alam, napakarami pong na-convert niyan sa kanya na lumayo tuloy sa banal na Eucharistia, lumayo sa Catholic Church. Pansinin niyo po, no, i-ano natin yung mga sinasabi niyang mga heretic teaching na tinatawag na maling interpretasyon. Tuloy po video. Sasagutin niya ni Michael Knowles. What's the, I don't think... What's the, hold on. Hold on. I'm not saying that they're contradictory, but your goal should not to be to bring people to a specific sect of Christianity. It is to bring people to the cross. You're saying to bring people to the fullness of the truth and the universal yes, faith. but not the maxims of every Catholic dogma. No, I mean... Pause po, ano sabi niya? Yun ang sagot ni the fullness of the truth. At sa kanya, Jesus lang, nawala na yung truth. Amen? So that's the big difference. At palakpakan po yung mga tao nung sinabi niya, just bring them to Jesus, not ang Catholicism. Sino nagpalakpakan doon? Mga Protestante. At that's danger kasi kapag po namarinig yan ng mga Katoliko, that's dangerous. Aalis sila sa Katoliko. Napaka po kaya niyan sa pagdating sa kaligtasan ng mga tao. Kaluluwa pinag-uusapan dito, kaya ko po kailangan pong kailangan kong i-address to sa lahat ng mga Katoliko na talagang ina-admire to, buong mundo na halos. Na-admire siya kaya, milyon-milyon ina-admire siya, nasa heaven na daw siya. Look at what he is saying now. Pakinggan niyo po mabuti, kaya tinatranslate ko mabilis sa kasing umingles. Napakadelikado kaya nung totoo niyang paniniwala. No? Kaya sabi niya, palakpakan yung mga tao. Parang Eli Soriano lang, di ba? Palakpakan, mga walang alam. No? So kawawa po, let's keep praying for them. Tuloy po yung video. For example, am I a Christian if I don't believe in Mariology? Well, we're talking about the fullness of the truth. We're talking about, but you still. Am I a Christian if I don't believe in transubstantiation? Boss, you are a little confused. Diyan ako sabi niya, Kristiyano ba ako kung hindi ako maniniwala sa transubstantiation? Ano yun? Yung banal na Eucharistia. Ito po, lantaran niya sinasabi, I'm not believing in the Eucharist. I'm not believing the transubstantiation. I'm not believing in the Mariology. Am I a Christian? Pansinin niyo po. Paano mo tatawagin Christian? Ano ba ibig sabihin ng Christian? Nagtatanong siya ngayon dito sa Catholic CFD. Ano ba ibig sabihin ng Kristiyano? Followers of Christ. And followers of the law of Christ. And Christ built His church. Wala siya sa loob doon. Nasa labas siya eh. Or he's not following Christ from the church pa lang Pero pa yung sinasabi niya na, do I believe in transubstantiation? Yung banal na Eucharistia yun eh. So kaya sabi ni Apostol Pablo sa 11:4 ng 2 Korinto, marami magtuturong ibang Jesus. Ayan no. That's different Jesus. Hindi kaya mag-transubstantiate ng bagay. See, malina naman yan. Ang mga daming Katoliko po na nag-aano rito, na-admire siya. Doon pa lang eh. Napakalaking kamalian na nun. At pag dahil doon, hindi sa believe sa Eucharistia, mawawala yung mga Katoliko sa banal na Eucharistia. Saan mapupunta yung mga tao ngayon? Anong mangyayari sa kaluluwa nila? And that's Charlie Kirk who's saying it. Siya nagsasabi sa bibig niya na napakaraming mga followers niya. 5 million na nga yung niya eh. May pera pa yung mga sa FB. Sa YouTube pa lang yun. Siguro pinag-uusapan dito, 100 million na o billion na yung mga followers niya. So hindi siya naniniwala, very vocal siya, hindi siya naniniwala sa Eucharist, sa transubstantiation na sinasabi. Ano ba yung ibig sabihin nun? Transfer from one material thing to another, no? And hindi siya naniniwala doon. So hindi ibang Jesus yun.
walang kapangyarihan mag-transubstantiate, di po ba? Hindi siya naniniwala doon sa mismong doon pa lang sa mismong tubig na ginawa niyang alak. Hindi rin siya naniniwala dapat doon. Nung sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan, itinaas niya ang hindi siya pala naniniwala doon. How can you be a Christian? And Christian following the Jesus Christ. Followers of Jesus Christ. See? Kung wala kang alam ngayon sa turo na simbahan, maliligaw ka, aalis ka. Kasi sabi ni Charlie Kirk, hindi daw totoo yun, yung Eucharist. Patay na. Amen? Sino nga yung magtatanggol sa kanya? Bakit ang mga Katoliko ang dami? So, kailangan ko sagutin to. Kailangan natin sagutin to. Itong mga heretic teaching niya. Dahil marami pong kaluluwa ang delikadong maimpyerno. Ayoko mag-judge, but delikadong maimpyerno. Dahil Jesus said, kapag hindi ka kumain ng aking katawan at uminom ng dugo, hindi ka maliligtas. So hindi siya naniniwala doon. Yun ang isa, doon ako kaya sabi ko, kailangan ko po itong ituwid si Charlie Kirk at sa yung mga followers niya na napakadelikado, wag na kayong makinig sa kanya. Napakarami pa niya sinabi na heretic teachings, maling interpretation. Pati si Mariology daw, si Mama Mary. Yung dogma, ayaw niya, I don't believe. Sabi niya. Imagine that. Mama Mary, yung mga dogma sa kanya, ayaw niya maniwala. And how can you be a followers of this Charlie Kirk YouTube? So kung magtuloy-tuloy po to, hindi natin sagutin ito. Marami po siya maliligaw na kaluluwa. Mapapahamak 'yun. No, so medyo marami pa to, magandang sa marami mga Katoliko ngayon nga pinopost niya yung si Charlie Kirk. That's a dangerous act. Maling po yung pinapaano nyo. So tuloy po natin ang video. Pakinggan nyo po mabuti mga mali niyang paniniwala. Tuloy po. Confused if you don't, Okay. but you can have sincere. No, faith. it's fine. I think that bringing people to Catholicism is fine. Of course, great, terrific. But that is hopefully a means to the ultimate end. You exist to bring to people to Yes. No, of Christ. course. And No, you know, but that is the goal. I'm just maybe being semantically, but think about this question. If Pause. what happens when you want to bring people to our Pause, ang sabi niya, yung our goal, no? Yes, that's fine, Catholicism, okay lang yan. But, mayroon siyang but. You need to bring people to Jesus Christ. Paano nangyari yun? Bring people to Jesus Christ without the church? Paano ka makakapasok ngayon sa kung wala yung church mo? At yung church, sila yung mga sinabihan niyang mamumuno, mga apostoles, mga pari yan. See? Bring people to Jesus, not to the church. Sino ba sinabihin niya magbinyag? Makakapasok ka lang, maging Kristiyano ka kung ikaw mabibinyagan. Sino magbibinyag? Mga pare. Hindi siya binyagang Katoliko. Paano siya magiging Kristiyano? Amen? Nagbasa lang siya ng Biblia, Kristiyano na. Wala kang mababasa sa Biblia na magbasa ka ng Biblia, Kristiyano ka na. Walang ganun. Kaya inutusan ni Jesus yung mga sakramento, nandun po yung kaligtasan, nandun po yung pagiging Kristiyano. Bautismo muna nga faith and then have faith and then baptism. Wala siya dun sa loob. Lahat ng protestante kaya wala sa loob niya. Ang ginawa, nagbasa ng Biblia, Kristiyano na. Wala kang mababasa sa Biblia, magbasa ka ng Biblia, Kristiyano ka, walang ganun. So maling aral, di po ba? Sabi niya, just bring them to Jesus Christ. Not to any institution. Ayan po, marami pa siyang akala ng mga tao bilib na bilib sa kanya, akala nila totoo ang aral niya. Tuloy po. Our Lord. And what happens when there are disagreements over important things? I mean, we schism and say you guys got it wrong. Or we do a reformation. But so we're at Christmas right now. We're at Christmas time. We're talking about Saint Nicholas. Santa Claus. I'm talking about Jesus. And no, but I'm talking about Santa Claus. Before we talk about our Lord, but there's this story. These characters like Jesus. Let's focus on the main thing. But there's this story about Saint Nicholas. Pansin niyo yung mga sinasabi niya. Akala ko ba he loves Catholic?
binabanggit po ni Michael Knowles diyan, yung CFD diyan, about pinapaliwanag niya about Saint Nicholas, santo. Sabi niya, no, Jesus. See? So yung mga santo sa simbahan, ayaw niya rin tanggapin. That's another thing. Heresy na naman yun. Eh, itong mga santo, silang totoong followers of Christ. Silang totoong Kristiyano. Wala siyang idea. No, sabi niya. Wala siyang pakialam kay Saint Nicholas. Jesus daw. See? Jesus. Kaya totoo eh. Maraming magtuturong ibang Jesus. Ang simbahan ni Jesus, the true church, has saints. Kaya nga one holy and apostolic church. Ayaw niyang pag-usapan ng saint. Gusto niya lang si Jesus lang. Pwede ba yun? Diba? That's heresy again. So tuloy po, no? Talagang ang dami. Walang alam yung mga tao kaya palakpakan eh. Tuloy po. Who the legend, I don't think it's literally true, but the legend goes that St. Nicholas, who Santa Claus is based on, shows up to the Council of Nicaea and he smacks the heresiarch Arius, who denied the divinity of Christ, smacks him in the face. And this has led to a meme that I really like at Christmas, which is an icon of St. Nicholas, and it says, "I've come here to give presents to children and to punch heretics in the face, and I'm all out of presents." And so I don't think it really happened, and it would have been a corrective slap and all the rest. But the serious question is, what happens when someone has a question on something really important, like, is Christ God? You know, the divinity of Christ. Yes. There has to be an interpretive hermeneutic to figure it out. Of course, yeah. And look, to be very clear, like 9 out of 10 of Catholic dogmas evangelicals hold. 9 out of 10, right? Yeah. And that is why I believe Catholics are Christian, even though you don't give me that same sort of charity. I would. But, I would. No, I'm giving you a hard time. And I mean that, again, if you are a Catholic who loves Jesus, therefore, and I know that, I believe that there are personally some fundamental issues with, like I say, Mariology, transubstantiation, which we're not going to get into. But the biggest one is the papacy. I can't get over the idea of this Marxist who calls himself the head of your church being a representation of Christ our Lord. I mean that as someone who loves. And inulit na naman niya about Mariology kay Mama Mary and transubstantiation. No, hindi siya naniniwala, and then may isisingit na siya ngayon tungkol sa ating Santo Papa naman. Ayan po, pakinggan niya, pati ang Santo Papa ngayon titirahin niya rito. Yung mga Charlie Kicks na dyan, na mga fans niya, no, makinig po kayo kung paano niya tirahin ng Catholic Church, Eucharist, Mama Mary. Ayan po, si Pope naman ang niya rito, atakihin niya mga kapatid. Talagang puro atake to. At makikita yun ng buong mundo and makakasira yan sa totoong simbahan at sa mga Katoliko. Baka delikado yan dahil pwede silang mawala, no? Talagang ang evil spirit, ang demonyo, deceiver yan. Ginagamit lang niya Jesus, pansinin nyo. Pero yung mga turo ni Jesus ayaw. Tuloy po, tungkol kay Pope naman yan. The Catholic impact on the world, that says it openly, and by the fruit you will know it, and you have very Marxist fruit. But what, I guess my sort of last question on is it your last evangelization question, is evangelism or evangelization? But both. Okay. What happens when we get the next Pope? Can we pull you over then? You know, what if we get like Who decided that? Pope Leo I will say, XV John Paul II was amazing. I just think that there is a question to be asked of why is that specific process, that mechanism, given more merit than, let's just say, the local church and or the Word of God? And you'd say, okay, interpretation, you know, the final resolution to difficult questions. That's fine. I ask the question, if you are all in on, you know, the papacy and the Vatican, no practicing Catholic can look and say, this is the best that my religion has to offer. No, Charlie, you're thinking too much about it. You got to have the Italian spirit. Now, the Italian spirit is when, you know, someone asks, hey, in this newspaper, the Pope said something where you say, well, maybe the Papa was misinterpreted. You know, it's no big deal. Forget about it. You're too Anglo to understand that. Too Anglo attitude. So I have to just hope, he doesn't mean that,
homosexuality is bad. Okay, we should No, just. he said God can't bless sin. But Yes, I know sometimes it's hold on, confusing. no, It is confusing. no. I'm not going to give you that one. He's been way more open on that topic, or the climate change thing, and Climate change and all yes, this sort of yeah. stuff. You just have to kind of hope that he's saying that we want him to You say. just kind of, it's like my grandmother sometimes, when she, Boss? one of her grandchildren says something that she Po, ayan po. So, ang pinag-usapan nila tungkol kay Pope Francis. So, sabi niya, hindi ako naniniwala sa mga ganito. Ano ba yung mechanism niya? Ba't kayo may mga ganyan? May Santo Papa. Tapos, ang sabi niya, bakit siya ganito? Bakit siya ganon? Bakit nag-ano siya sa mga homosexual? Bakit? Ang dami ang questions about Pope Francis. And wala siyang, sinabi nga ni, it's all about the magisterium kasi, no? And it's all about the morals. Hindi naman yung niya, kung ano man yung nitong Charlie Kirk na to, ang paniniwala niya, yung kanilang gusto niya paniwalaan, walang authority ang gusto niya. So, mas galing pa siya sa Pope. Yan ang gusto niya paniwalaan. Ayaw niya sa Pope. Kaya sabi ni Michael Knowles kanina, ayaw mo dun sa leader namin, sa Pope. Kung ayaw mo, saan ka pupunta? See? Papalitan mo yung Pope? No, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, 10:16 ng aklat ng Lucas kanina sa ebanghelyo, ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin. So may Santo Papa, may mga delegates ang ating Panginoon Kristo. Si Charlie Kirk ayaw niya yon. Bagsak na naman siya doon. Ayaw niyang pakinggan na Santo Papa ang mga successor ng mga apostol. Bagsak na naman si Charlie Kirk diyan. So kung hindi natin sasagutin ang mga paninirang, ang mga maling interpretation niya, heretic teaching niya, sino pa magtuturo? Sino pa magko-correct po sa kanya? Hanggang sa marami na maimpyerno mga tao dahil aalis sila sa banal na Eucharistia. Aalis sila sa yun, nalaman na nila yan na umalis pa. Antichrist na yun. So maraming magiging Antichrist ngayon dahil sa mga pangangaral niya na ngayon pinapakita magaganda eh. Pero ang mga ganyan niyang mga anti-Catholic teachings, hindi niya alam, anti-Christ teaching yun. Wala siyang idea. Bakit? Wala siyang alam eh, Bible lang eh. Hindi naman talaga nag-aral ng proper theology yan. Misinterpretation uli. No? So tuloy po natin. he doesn't like, she kind of turns down the hearing aid a little bit. And so sometimes, if you turn down the hearing aid on certain issues. And I mean this like non-sarcastically, but like, why should I care at all what that guy from Argentina has to say? Well, because you care what your pastor has to say. Yes, but if my ano sabi niya dyan? Who cares? Sabi niya, why I need to care about this guy in Argentina? Bastos. Sino sinasabi niya? Santo Papa. Anong pakialam ko dito sa Argentinang lalaking to? That's Pope. Charlie Kirk, hindi mo kilala yon? Pinipili ang Pope ng banal na espiritu. Successors of mismo Apostle Peter na binigyan ng susi. At who cares, sabi niya, wala siyang pakialam sa Tagalog. And itong mga Katoliko naman, tuwan-tuwa sa kanya. Nakakatakot. Jesus said, maraming bulang propeta. Sabi ni Apostol Pablo, maraming magtuturong ibang Jesus. Ibang Jesus yan. Walang Santo Papa sa kanya. Grabe, no po? Nakakatakot. Who cares? Sabi niya, I don't care about this guy. Guy pa. Di ba, kabastusan? This guy in Argentina, and that's Pope. Grabe. Grabe yung paglapastangan niya sa Santo Papa natin. Tuloy po. Things, I find a new pastor. So if your Pope starts saying crazy things, maybe he's not the Pope. And like, maybe that's a bad representation. Well, I guess if your pastor says crazy things, your pastor. Boss nga po uli, ayan, narinig nyo. Misinterpretation yun. If he's not the right Pope, he's a bad Pope. Pinagagano niya, daretsahan po yan, ha? Bakit niya sinabi yun? Kasi hindi naman niya kasi Santo Papa yun eh. Wala siyang Santo Papa, wala siyang authority, walang church at wala siyang sinusundan eh. Bakit? Sariling interpretation niya sinusunod niya eh. Amen? Walang magisterium eh. Jesus gave this authority to the apostles. They are the bishop and pope. Ngayon, ama ng pananampalataya. He doesn't care. They're bad, sabi niya.
Makinig po tayo, mga Katolikong gustong-gusto makinig kay Charlie Kirk. Buong mundo ngayon, masyado siyang pinaparangalan. Tingnan niyo po yung mga turo niyan, totoo. Yung totoong turo niya yan. Kaya nung marinig ko to, kailangan ko itong i-debunk, kailangan ko itong i-rebat. Ang maling turo niya, kundi marami sumaliligaw ng mga Katoliko. Ang dami Katoliko po. Tuloy po. It used to be, in the old days, it used to be, if the pastors disagreed, they'd go to an elder or a bishop or someone, right? You'd go to unless the someone higher bishop up. is corrupted and Then you or, take it up higher, yeah. and then maybe the Pope is corrupted and we write 95 points of complaints and hammer them to a door and get back to the word. Well, the issue is that one of the marks of the church is unity. So you can't have constant, schism. And so I'm authorities. Narinig niyo po. Okay. Okay, narinig po niyo yung sinabi niya, no? So, but what if the mga bishop niya, mga masasama? They're bad. Sabi niya ganun. So, hindi na kailangan ng mga yan. Only from the word. Ano yung word? Bible yun eh. Sinasabi niya, just go back to the word. Ibig sabihin, go back to Bible lang. Bible alone na naman. Ano sabi ng Catholic faith defender dyan, ng Catholic apologist po? Malinaw po sinabi niya, paano kayo magiging united? Diba? The keyword is unity kasi wala kayong sinusunod na isang mismong leader. And that's the purpose. Yung Jesus, nagbigay siya ng leader para mag-unite yung mga Kristiyano. Paano ngayon, itong mga to, wala naman silang pinaka-leader, kundi yung nagbasa ng Biblia lang, nag-leader na, problematic sila ngayon. Iba-iba tuloy ang turo nila. Tama po, no? Iba-iba yung mga Bible alone. See? Napakadelikado sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, pati na yung pamilya nila niyan. Go back to the word. Sabi niya, go back to the Bible. Bible alone ang gusto pa rin niya. Pinipilit niya yung Bible alone. Bakit? Kasi pinipilit niya gusto niya. Gusto niya siya yung maging Santo Papa. Dahil ayaw niya sa Santo Papa eh. So, ibig sabihin, mas gusto niya yung sarili niya interpretasyon rather than to Pope authority. Amen? Napakalaking kalapastanganan po ito. Kailangan i-correct yung mga turo niya. Mga kapatid, brothers and sisters. Ituloy ito po natin. Nakakalungkot no, yung mga turo niya. Tuloy po. Resolution to fine. No, difficult questions. that's fine. I asked the question, if you are all in on, the papacy and the Vatican, no practicing Catholic can look and say, this is the best that my religion has to offer. No, Charlie, you're thinking too much about it. You got to have the Italian spirit. Now, the Italian spirit is when, someone asks, hey, in this newspaper, the Pope said something where you say, well, maybe the Papa was misinterpreted. It's no big deal. Forget about it. You're too Anglo to understand that. Too Anglo. Attitude. So I have to just hope, he doesn't mean that, homosexuality is bad. Okay, we should No, he said God can't bless sin. I know, sometimes it's confusing. Hold on, no. I'm not going to give you that one. He's been way more open on that topic. Or the climate change thing. Climate change. And all this sort of stuff. We just have to kind of hope that he's saying that we want him to say. You just kind of, it's like my grandmother sometimes. When when one of her grandchildren says something that she doesn't like, she kind of turns down the hearing aid a little bit. And so sometimes, if you turn down the hearing aid on certain issues. And I mean this like non-sarcastically, but like, why should I care at all what that guy from Argentina has to say? Well, because you care what your pastor has to say. Yes, but if my pastor starts saying crazy things, I find a new pastor. So if your Pope starts saying crazy things, maybe he's not the Pope. And maybe that's a bad representation. Well, I guess if your pastor says crazy things, you go to a new pastor, and then you have division in the church. It used to be, in the old days, if the pastors disagreed, they'd go to an elder or a bishop or someone, right? Unless the bishop is corrupted and... Then you take it up higher, yeah. And then maybe the Pope is corrupted and we write 95 points of complaints and hammer them to a door and get back to the word. Well, the issue is that one of the marks of the church is unity.
So you can't have constant, schism. And so I'm not disagreeing about difficulties in the prelature at all. But there's a line from Hilaire Belloc, and he says he has to take it on faith that the Catholic Church is really what it says it is. But for those who don't believe that, one mark of its divine institution is that no other institution conducted with such knavish imbecility would have lasted a fortnight. And I think there's actually a lot of truth to that. That, when one points to the corruption of individuals or bad popes or whatever, there have been plenty of them, that actually that's kind of an evidence of because so many other ecclesial communities, they appear and then, you leave this pastor. Yeah, I think that's fine, I guess. I mean, I think that if you have the Bible as any sort of semblance of a bedrock, you're gonna last. But who? Boss? Bible. Ano sabi niya? Yeah, no. But if you have the Bible, naman, Bible alone, you will be last. Bible alone. And he's really against Pope. Walang church authority. Wala siyang pinaniniwalaan na ganun. Nakakatakot. Bible na naman, Bible alone. And sabi niya, Kristiyano siya. Paano ka naging Kristiyano kung nagbasa ka ng Biblia? Saan mo babasang, magbasa ka ng Biblia, Kristiyano ka na? Walang ganun. No, may church na magbibigay sa'yo, magbibinyag sa'yo, di ba? Magtuturo sa'yo, magisterium, mayroon nun. Hindi pwede yung Biblia, magbasa ka, Kristiyano ka. And then sasabihin niya, Bible alone, patay na. Nasa Biblia yun, yung sinasabi niya, yung authority. Kaya sabi ni Jesus, di ba, malinaw po kayo. Ayaw niya kayo sa mga authority, gusto niya yung sarili niya interpretation. Mismo si Jesus nagsabi, nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin. So that's Jesus commandments, just Jesus law. Ayaw niya. Ayaw niya makinig sa mga turo ng mga authority. Authority yung binigay. Ano man paintulot niyo sa lupa, paintulot sa langit. That's authority. Yung mga tinatawag magisterium na magtuturo, kaso wala nagturo ata sa kanya. Makikita mo, walang authority sa kanya, Bible alone. Pinipilit niya yung Bible alone. Napaka-dangerous po, no? Ng mga no? So, may nagko-comment dito, baka later on, nagbalik na, ganito, ganun. Ang problema po dyan kasi, yung mga sa YouTube niya, atake sa Katoliko, nandyan pa rin. Kahit ano man ang ginawa niya po, kung ano man, hindi natin alam kung nagbalik ba talaga yan, nagpabinyag ba siya, kasi kailangan niya bumalik, magpabinyag. Kung nakita mo nagsimba yan, baka hindi pa kumpleto, hindi natin po alam. Pero paalala po sa lahat, nandiyan pa rin yung YouTube niya. Nakakasira pa rin sa Catholic Church yan. Huwag niyo nang ipagtanggol si Charlie Kirk. Delikado yan, mga kapatid kayo nakikinig ngayon. Kasi kung nasa YouTube pa rin niya yan, nakakasira pa rin yan. Dapat tinigil na yan. Kung talagang he loves Catholic before he dies, he need to edit na lahat yan. He need to remove na yan. Tama? Hanggat nandiyan po yan, makakasira po yan. Magagalit pa rin ng Diyos sa kanya, si Jesus, dahil nagtayo siya ng church Pero nandiyan pa rin yan po, nasa YouTube channel niya, tuloy pa rin ang paninira hanggang narinig yan ng mga Katoliko kapatid, mga taga-subaybay ni Charlie Kirk, hanggang nandiyan yan, marami siya maliligaw. Kahit ano man nangyari ngayon sa pagkamatay niya, kung ano man, na malapit na siyang, na love niya si Mama Mary, kung ano man ang huling nangyari, no? But hindi mo maitatagong nandyan pa rin yung YouTube channel niya na makakasira, no? So wag nating ipagtanggol yan dahil nga dun sa YouTube niya mismo, galing sa bibig niya. Kailangan yung, dapat paboran niya yan. Kung totoong Catholic na siya, paboran niya yan, yung anti-Catholic video niya. Di po ba? Dapat burahin niya yan. Kasi kung magka-Catholic siya, burahin niya yan kung talagang totoo siya. Profession of faith yon. See? Yun po yung intindihin natin, mga kapatid. Burahin niya dapat yan. That's a profession of faith. Kung totoo siya nag-Catholic na. Tuloy po yung video. Well, who canonized it? When what was like, where did we get it from? Our Lord didn't leave us a Bible; He left us a church, and the church that codified the Bible. Sort of true. I mean, I think our Lord, as part of Godship, God is the author of all 66 books, right? Of course. And we had. Wait, you slipped that in. Hey, come on, you can't do that to me. Hold on. No, this is interesting though. Boss, ano sabi niya? God's the author of the 66 books. So tingnan mo yung 66 niya. Protestant Bible na naman yon. 73 books ang Catholic talaga eh. Tingnan mo, daming mali. Pinopromote niya yung 66 lang.
Protestant Bible yun eh. Grabe. Nakita niyo po yung mga heretic teaching niya. Nakakatakot yun. Sana pinaburan niya muna yan, no? Kasi nandun pa rin pagpapahamak. No, of course, Jesus will judge him, mga kapatid, no? Totoo yan, hindi naman tayo nagja-judge. Ang gina-judge natin yung turo niya. No, yung turo po niya, no, hindi naman not personally to with Charlie Kirk kasi gusto natin lahat maligtas. Kaya po natin inaano ngayon to. Kailangan nating kailangan talaga natin nasagutin ang mga maling aral niya. Kung noon pa to, still nasa YouTube pa rin po eh. Delikado pa rin po, no? Nasa YouTube pa rin eh. So tuloy-tuloy yan ang dami kaya yung mga comment doon, 23,000 comment, ang dami, halos lahat pabor sa kanya. O paano yun? Kailangan niya ma-reparation of damage kasi marami siyang tinanggal sa Catholic Church po. Paano yun? Ang dami niyang, sinop scandal yon, sanhisan ng pagkakasala dahil diyan, malaking kasalanan po yan, di po ba? Ayon kay Jesus, hindi ayon sa akin. Sinop scandal yan, yung tanggalin mo yung tao sa ngayon, kahit magbalik man sa Katoliko, paano yung mga tinanggal niya sa Catholic Church? Tanungin ko po kayo. Paano yung mga nilayo niya sa Catholic Church? Reparation of damage, kailangan yun, napakaraming damage nun. Kung totoong siya nagbalik sa Catholic, paano yung mga nadaya niya? See? Intindihin natin yung turo ng simbahan, kailangan malawak po, no? So, malapit na po, tuloy po, patapos na. Catholics acknowledge divine books that Jews themselves don't think are divine. The keepers of the Torah don't even agree with your canon. It's like the wisdom of Ben Sirah, First and Second Maccabees, according to rabbinical teaching, divinely inspired. Lahat na sinasabi niya, hindi naman nag-agree yung mga sa Bible niyo, yung canon eh. Sabi yung gano'n. Tingnan mo. Inaatake niya pati yung Biblia naman natin ngayon. Kanina, Mariology, Eucharist, Papacy. Ngayon, yung book naman natin na canonized daw, ayaw niyang tanggapin yan. Ang Bible Catholic, gusto niya yung Protestant Bible. Tingnan mo nga naman. Tuloy po. Books, yet Catholics say we like those. Why? Yeah, well, there are a few reasons. One, that the Douay Rheims, which is the Catholic Bible, is based on the Septuagint. The Masoretic texts, which come later, are the ones that the Protestant Bible and the more recent Catholic Bibles are based on. And there is some discrepancy, at least in numbering of certain things. But also, I mean, you say, well, if rabbinical Jews think one thing, why don't you think that? And I'd say, I don't know, because we're a different religion. No, but hold on a second. But we're the inheritors of the Torah, as referenced by people that were schooled in that. Yeah, so the Tanakh. So the Protestantism has an identical mirrored image of the Torah and the Tanakh. And they, again, in traditional rabbinical teaching, they do not believe those books are divinely inspired. Anyway, I know the answer and you're not going to like it, but that's fine. It's because... Protestant Bible, pinipilit po niya. Grabe. Biblia ng Protestante. See, pinapaliwanag pa niya dyan. Ang dami heresy, lahat ng Protestante actually isa lang ang nila, no, teaching po, no. So yun po yung nangyayari ngayon, yun po yung marami po siyang maraming heresy na pati yung Bible ngayon pinipilit niya. Medyo malapit na rin po yata, tuloy po. Palapit na yun. In those books, it allows for a lot of the practices of the Catholic Church and gives justification for a lot of that stuff. However, I don't want to get too deep in this. I actually think the world is a better place because of faithful Catholics. I've spoken out with great criticism of how evangelicals remained quiet here in Arizona on Prop 139, while the Catholic diocese was so courageous on the fight for life, while evangelicals were silent. I want a better Catholic Church, and I personally would not be able to be part of an institution with the figurehead, with a worldview that is so corrupted and opposite of what I think the Bible teaches. And I wouldn't give him the benefit of the doubt. Napansin niyo yun? Nire-respeto niya daw ang Katoliko. Pero, sabi niya, galing po sa kanya to, hindi ako aanib sa isang institution. What's the institution? Yung church. Na yung leader nila corrupted, sabi niya. Galit na galit siya sa Santo Papa. Yun po yung sa Tagalog na sinabing yun, napakalinaw nun. Oo, I believe the Catholicism, but, sabi nga, pero,
Hindi ako aanib dun sa isang institution. Ano ba yung institution? Isang grupo ng church, ng Catholic Church, yun ang tinutukoy niya, na the leaders are corrupt. See? Sino naging corrupt na Santo Papa naman sa kanya? Bakit? Kasi hindi siya naniniwala sa authority of the church. Grabe po, hanggang sa huli ng debate niya, puro atake. Bakit gusto niyo pang makinig sa kanya, kapatid? May mga nag-aano rito, parang gusto pa siya. Naku, medyo nakakatakot po yung mga turo niya, no? So, sige po, hindi pa natatapos, tapos na. Sige po, tuloy po. Patapos na yun eh. Be like, no, I'm actually not part of this. I'm leaving. But today you're part of the United States, but the head of the United States is yeah, one but of the worst presidents we ever had. I don't think But you don't leave the country. I don't take. It's your country. I don't take religious orders from Joe Biden. No, but you take political orders, or you at least follow Not the law. really. I mean, I follow the law, but I certainly don't political orders from Joe Biden. No, I guess it would mean like we all rebel against corrupt institutions we don't like. But an unjust law is no law at all. It's not. It's a species okay, an of unjust violence, pope is a pope. Yeah, but yan ang panghuli niya sinabi ni Michael Knowles. Ikaw ang style mo parang ayaw niyang pasakop ba sa church authority. Paano 'di ba kung ayaw mong pasakop sa authority, bakit ka sa pagpapasakop kay Joe Biden? During that time kasi Joe Biden pa eh. Ganito. Tingnan mo, hindi siya masyado makasagot diyan. Kasi kailangan talaga may authority. Lalo na sa spirituality natin, sa faith natin, may authority yan, may namumuno. Sa kanya ayaw niya ng namumuno. Ano ibig sabihin nun? Gusto niya siya yata mag-isang tupapa na sa sarili niya. Amen? Yun ang idea dun sa mga protestante ngayon, yung mga leader nila. Tingnan niyo po, no? Mga Eli Soriano, sila na yung leader. Ayaw nilang may mas leader pa kay Eli Soriano. Amen? Kay Manalo, ayaw nilang may mas leader pa doon. Sila leader at sasabihin, tatag daw ni Kristo yun. Ang tatag ni Kristo, may mga apostoles yan, may mga pare, bishop, leader yun eh. May successor. Sila wala. Pero sasabihin nila, Kristiyano sila. Last na yata, hindi pa maano-ano, alam ko last na. Sige po, tuloy. What's on? There's nothing unjust about the Pope talking about like climate change. No, you just don't pay attention to it. You know. Okay, so you just like you pick and choose what it's like a buffet line. No, like I like what he says about this, but not about that. But yes, he is the inheritor of Saint Peter. No. I mean, the papal authority is that he speaks infallibly when speaking ex cathedra on faith and morals. It doesn't talk about climate change at all. So the Pope can say things that are crazy. Yes, yeah, so this is perfect. Then why have one? If what he says, speak infallibly ex. Boss. Sinagot po siya ni no? So, ang Santo Papa, pagdating sa faith and morals, ex cathedra, hindi yan. Ayan ang infallibility na sinasabi niya. Pinapaliwanagan niya, ayaw pa rin maniwala eh. Kasi ang inaano niya, yung mga homosexuality, climate change, hindi yun eh. Ang sabi po ng CFD dyan, it's all about ang hindi siya magkakamali, dun sa faith and morals, yung turo ng spirituality na simbahan. Dun po yun. Hindi niya naintindihan naman yun eh. Ang iniisip niya yung mga climate change, malayo po sa pagdating sa faith yun. Hindi po yun. May personal na pagkakamali ang Santo Papa, but about faith and morals, hindi po. Infallibility ang tawag doon. Tuloy po. Cathedra on faith. Okay, so that has not happened since what? Vatican II? No, it's a little bit. When was the last time the Pope spoke the ex Vatican cathedra? II is part of the magisterium. When was the last time? Like 50, 60 years? The last probably ex cathedra infallible teachings from a Pope were probably Pope Pius IX, like 150 years ago. Okay, so then therefore there really is no functional use for a Pope for 150 years. No, he's the leader of the church. He's the exactly he's the your figurehead, your top leader is not good. No, I don't know, but none is good but God, I guess. Narinig niyo po yun, your top leader is not good. Nasa bibig niya yan na is not good. Grabe. Tuloy po. Meron pa ba siya, bro? Tuloy, bro. 12, 11, 13, 34 may mga at least 2 minutes wala pa. Na yun, no? Seconds na lang, minutes. Meron pa. Minutes, mga more or less 2 minutes. Sige po, tuloy na natin para makumpleto lang siya. Pope John Paul II was objectively a good person.
Wouldn't you would say none is good but God? That's what our Lord tells us. Well, of course, yeah, we all fall short of the glory of God, Yeah, but so there you are. I think that there is Catholic moral teaching will tell you that there are gradations of sin. Yeah. I'm using your own morality, and I agree with it, right? That like there's venial sin. Pope John sin, Paul II is totally different than Ted Yeah, Kaczynski. but I don't know what sin are you accusing Pope Francis? I can't believe I'm defending Pope Francis. What sin? How about the sin of like heresy of the Word of God, like believing in heresy? Okay, without getting into like the specific things that he said, but like in the Latin, the climate change stuff is insane. Way too relaxed. Too relaxed on the homosexuality stuff. He says God can't bless sin. Well, he says that he called gay marriage a machination of the father of lies that seeks to deceive and confuse the children of God. If I had the full body of work in front of me, what his teachings on communism are insane. He comes from liberation theology. He says he's not a communist. No, he said it. He said he's not a communist. Okay. So wait, so does Obama. So Michael, let me say this: if I had every quote here, which of course I don't, you would be able to defend them that he said. I would at least be able to make the point that he's not speaking infallibly. I think, but I wouldn't defend every report. We'll get to the next question. Okay. Pause. Yan na po yung huli, panghuli, no? Ang sabi ni Michael Knowles diyan ng Catholic Apologist or CFD, basta ang diyan hindi siya magkakamali pagdating sa moral. No, pinapaliwanag niya, wag siya masyadong kay Pope, against kay Pope kasi hindi yan magkakamali against infallibility. Yun ang last word niya. So sa lahat po na nakikinggan, mag-ingat po tayo. Nandiyan na yan no? So may nagsasabi na ay nag-rosary na siya o sabi ko nga 5:30 ng unang Korinto, at the end Jesus pa rin po ang magja-judge sa kanya. Hindi po tayo, but yung pong mga tuligsa niya before, yung mga before man yan, o nandiyan pa rin sa YouTube yan no, sinagot lang po natin at sana po napakalagang sinabi ni Apostol Pablo, talaga mag-ingat tayo, maraming magtuturong ibang Jesus. Okay? Maraming magtuturo niyan. Ibang Jesus yun. Yung sinasabi niya hindi dapat ang authority, hindi kailangan ng Pope, hindi kailangan transubstantiation ng Eucharist, hindi daw kailangan ng Mariology, hindi daw kailangan ng Bible, Catholic Bible, gusto niya Bible Protestant. Ang dami. No? So, mukhang marami pa siyang yung tinatawag na reparations of damage. Kung bumalik man lang siya, salamat sa Diyos. Hindi natin alam ang tunay na hindi natin nakita ang pagbinyag sa kanya. Dumaan ba siya sa RCIA? Hindi natin alam. But at the end, Jesus pa rin will judge him according to his teachings. 12:48 ng Juan, sabi niya, sa huling araw ang salita kong hatol sa inyo. Nagtayo siya ng church, nagtayo siya ng mga sakramento, especially yung Holy Eucharist at Confession. Dapat magtuloy-tuloy po tayo na doon lang po mag-focus. At yun lang po, maraming salamat sa Diyos at sa inyo po lahat. Sana marami po tayong natutunan ngayong gabi. And back to you, Bro Vicente. Salamat po sa Diyos. Salamat po, Brother Junri din sa mo po. Sa pag-effort ba. Yeah, may comment dito, Brother Angel, si God's Eye. Sabi niya, di talaga mairis yan pagkakapirahan niya ng producer sa channel niya. Pero alam ko na si Charlie Kirk embraced the Catholic faith. Proof is he already honored Mary by praying rosary. Yan ang comment dito by God's Eye. Amen. Sana no. But yung teachings niya, bro, ang makakasira sa makalulo ng mga tao is tuloy-tuloy yan na maninira, aalis sila sa Catholic Church, magtuloy-tuloy yan. Sana mapatawad siya ni Jesus. No? Gusto naman natin lahat maligtas, and let's keep praying for them na sana yung mga protestante makabalik na sa tunay na simbahan na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po, Brother Junri. At kay Sander naman, sabi ni Sander, itong si Charlie, tulad ito ni Kibuloy Manalo at Ruben Icleo. Pero sabi ni Sita Aldavi, Brother Sandler, yan din ang alam ko, before siya namatay, parang naka-schedule siya makapag-meet sa isang bishop. Ina-admired na niya si Mama Mary. Sabi nga niya, she is the vessel of God. So natin ng mga tanong. By the way pala, salamat kay Sister Cathy Sochaiseng.
nagbigay po siya ng $19.99. God bless you po, Sister Cathy, sa napaka-generous, niyo po, generous heart. Yan, at meron siyang pabaon dito na message, to God be the glory, Hail Mary full of grace. Yan, maraming salamat po, Sister Cathy, sa $19. So, kanina may mga tanong, no? So, atin na siguro sagutin yung mga tanong. Asanin ka kanina, pinangako natin. Sino ba yung una? Si taga-Islam, bro. Taga-Islam yung una, no? Okay, wait lang, ito si, taga-Islam. Tanong niya is, Brother John Ray, ano po ba dapat isagot kapag may nagsabi ng condolence? Kasi may nagsabi sa akin dati na wag daw thank you ang isagot. Brother Angel, ano bang dapat isagot pag may nagsabing condolence, bro? Wag daw thank you. Well, pag sinabing condolence, nakikipagsimpatya ka sa namatay, no? Bakit hindi dapat thank you, no? So, pasalamat ka, nakikipagsimpatya sa'yo. Condolences, pakikipagsimpatya po yun, no? Nakikipagdalamhati ka dun sa namatayan. So, wag nyo napansinin ng mga ganyan, mga simpleng lang yan, no? Salamat, di ba? Kasi nakikipagsimpatya yung tao. No, nakikiramay siya, pakikiramay po yun. So, walang masama doon kung magpasalamat ka sa pakikiramay niya. Yan po, Bro John Ray. Yeah, maraming salamat, Brother Angel. No? So, hindi pala bawal, kapatid na isla, no? Hindi bawal pala. Dapat nga magpasalamat kasi nakipagsimpatya Na siguro na mali lang nung nag-advise sa'yo. At kay dito mga Sister Lourdes Osada, sabi niya, kumbanwa from Japan. So, nasa Japan to, Brother Angel. Ask ko lang po, bawal daw po suotin ang rosaryo, sabi nung kakatikiст sa anak ko kasi tinuruan muna sila bago magkumpila. So, bigyan natin ito kay Brother Romer. Brother Romer, bawal ba suotin ang rosaryo, Brother Romer? Mayroon ba itong kinalaman? Brother Romer? Andiyan ba siya? Wala yata, bro. Si Brother Wendell. Brother Wendell. Good evening, Brother Wendell. Andiyan ba si Brother Wendell? Good evening, Brother Wendell. Bro, Vicente, pwede ba i-co si Brother Wendell, bro? Co-host na siya, bro. Co-host na ba? Yes, Brother Wendell. Mali. Ano ba daw, Brother Wendell? Bawal daw ba isuot ang rosaryo, Brother Wendell? Sabi daw ng katikista. Ang rosaryo, bawal isuot, kwintas. Katikista daw ang nagsabi. Wala namang opisyal na utos o aral ang simbahang Katoliko na bawal yan suot, no, o ikwintas. Maliban lang kung may superstitious beliefs na nasa likod sa pagsuot ng ganyan. Pero kung isinuot yan, kaya nga inaanyayahan pa tayo sa mga exorcist na mas mabisa daw umano na ang Holy Rosary natin ilagay natin sa ilalim ng unan pag matulog tayo matapos mag-rosary. So, marami tayong mga nakikita na nagsuot, basta yung pagsuot nila sa Holy Rosary ay walang halong superstitious beliefs. So, hindi yan bawal. O kaya yung iba, fashion ba? Fashion. Pero yung pagsuot ng iba na tama, may mga nag-concert na isinuot nila na walang halong kaugnay sa pananampalataya, bawal yan. Baga, display ba? Display, pamporma. But yun, tama po yun, no? So sa lahat na nakikinig ngayon, ang putting your rosary in the necklace as a necklace, kailangan may devotional purpose yan, may belief purpose. Pero pag yan isinuot mo, para lang pang-display mo at pang lang na kunwari, totoo ka, tas hindi ka naman pala nag-rosary, yun ang bawal po. Display lang pala. So yun po yung bawal. Bro John Ray, back to you po. Yes, maraming salamat, Brother Angel. At dito naman kay Macalanos Avelino. Good evening, Brother John Ray. Anong talata po na sinabi ni Jesus na nakita or nag-usap sila ni Abraham doon sa Mamre?
Parang narinig ko po yan na binanggit mo sa debate watching from Cebu City. God bless. Yes, nasa John, ano po yan, kapatid? Nasa John, no? John 8:39 to 58 po siya. John 8 ba yun? John 5. Wait lang. Kasi nagahang kasi yung internet ko eh. John 8, umpisa natin sa 39. No, 39. Si Panginoong Jesucristo mismo nagsabi nito, sabi dito, sila'y nagsisagot at sa kanya sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. Datapwat, ngayon pinagsikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na di aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inianak sa pakikiapid. May isang ama kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako sapagat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagat hindi ako naparito sa aking sarili kundi sinugo niya ako. Bakit hindi ninyo na pag-uunawa ang aking pananalita? Sapagat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ay kasinungalingan. Nagsasalita siya ng may ganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Idirekta na lang siguro natin nung sinabi niya, saan na ba yun? Sa 56 na siguro? 56 na, no? Direkta sa 56, mahaba to eh. Ito sa 56, sabi dito, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sabi na Panginoon Kristo, nakita sila ni Abraham, kaya galit na galit ang mga Hudyo sa kanya. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham. Sa 58, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham ay ako nga. So yan po ang kapatid, no, ang talata, no, na nakita nga sa Panginoong Jesucristo at si Abraham ayon mismo kay Panginoong Jesucristo, no. Basahin mo na lang ng buo yan, John 8:39 to 58. Yan, para makuha mo ang pinaka-konteksto, kapatid. And then may tanong pa dito. Harvey Kitson, good evening po. Ano po talata na huwag tanggapin ang ibang sekta? 2 John 1:9 to 10. Harvey Kitson, 2 John 1:9 to 10. Sige, basahin na lang natin para makita din ng iba. 2 John 1:9 to 10, tapos Galatia 1:6 to 9. Yan po yung mga talata na hindi tanggapin yung mga maling aral, no? Sabi dito, kung sa inyo may dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masamang gawa. So, hindi pinapatanggap yung mga maling aral, kapatid. And then, sino pa? It's me cute ng Baguio. Good evening, Brother John Ray, at sa lahat ng mga kaabag. At brother, baka pwede niyo papasukin magtanong yung kapatid natin sa Keyboard Warrior kung ano ang pinagsasabi niya sa comment doon sa mga past videos. Thank you. Sino yan, kapatid Netsme ng Baguio? Dapat mag-ano siya. Bigyan mo siya ng link. Bro, bigyan mo siya ng link, bro, para makapasok siya. Wala kasi pumasok naman dito. Walang nag-resign dito eh. No? Para ma-entertain po natin siya. Kaya pa mga tanong dito. Saan po yung link, bro? Bro, Vicente, alam mo kung nasaan nakapost ang link, bro, Vicente? Nasa channel ko, bro, meron. Ayun, sa channel ni Vicente Mihiliano po, mga kapatid. Nandun ang nakapost ang Zoom ID natin, no? Vicente Mihiliano sa Facebook channel. Brian Manukan, good evening, Brother John Ray. Saan po ako makakuha ng Holy Exorcist Oil sa inyo
kasi ginagawang gamot ng nanay ko yun. Nako, Brother Wendell, pwede mo bang ano yun to, Brother Wendell, ginagawang gamot daw, Brother Wendell? Umihingi siya ng holy exorcist kasi ginagawang gamot. Okay. Sandali. Okay. Yung kaugnay sa holy and exorcised oil, pwede naman yang maging gamot, gamiting gamot dahil nasa intention yan. Sandali ha. Ng simbahan, blessing. Sa blessing. No? Tingnan natin wala dito ang kopya ko. No? Hanapin muna natin ang sandali tingnan ko. Blessing. Pero tandaan natin na magiging epektibo lang yan, no? Magiging epektibo lang yan kung nandyan ang proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. So, yung tatlo, no? So, makita natin na dyan sa Biblia, ang mga may sakit, ginagamitan ng oil. Pakibasa sa Mark chapter 6, verse 13, bro. Mark 6, chapter 13. Ano yan? Mark 6, verse 13. 6:13 ng Mark. So, ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Okay, 6:13. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito. Pinahira nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. So, pwedeng magamit, no? Sa pagpalayas ng demonyo at pagpagaling sa sakit. Batay sa mabasa, provided na yung tatlo na requirements, proper faith, proper disposition of morality, and state of grace ang kailangan. Balik sa inyo. Yan, maraming salamat, Brother Wendell. Dito naman kay Brother Manuel Ian Quintana. Brother John Ray, ask ko lang, bakit nangyari na gumawa ng Diyos-Diyosan ang mga Israelita samantalang nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos? Nangyari nang kinuha ni Moises ang 10 utos ng Diyos sa Mount Sinai dahil sa katigasan ng kanilang ulo, kapatid na Manuel Ian Quintana. No, akong aralin mo ang Exodo, tigas talaga ng ulo ng mga Israelita. Halos ang Panginoong Diyos nga sumusuko sa kanila basahin natin nasa Exodo 4 yun Exodo 4, anong talata yun? Umpisahan na lang siguro natin sa 1 na ito ating mababasa. At si Moises ay sumagot at nagsabi, datapot narito hindi nila paniniwalaan ako. Nididinggin ang aking tinig sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi nagpakita sa iyo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang nasa iyong kamay? At kanyang sinabi, isang tungkod. At kanyang sinabi, ihagis mo sa lupa. At ang kanyang inihagis sa lupa ay naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap. Ay, hindi ito yun. Wait, ano mo talata? 24 yata. Wait, Exodo 24, 1, 1 to 3. Ano ba, dalawang di nakalimutan ko yung talata na sabi ng Diyos kay Moises na ayaw ko silang samahan kasi ang tigas ng ulo. Tigas daw ng ulo ng mga Israelita. Nakalimutan ko lang yung talata. Anong talata yun, Brother Wendell? Na sobrang tigas ng ulo ng mga Israelita, halos sumuko ang Diyos sa kanila So, nasa Exodo yun ba, Bro Manuel? 24 yata. Exodo 24 yun. Di ko lang maalala talaga yung pinaka-verse. No, so, yan ang reason kung bakit gumagawa pa rin sila ng Diyos-Diyosan dahil tigas talaga ng ulo nila. Ginawan sila ng yung ahas
No, yung rebulto ng ahas para gumaling sila. Dahil pinagaling sila nung kapangyarihan ng Diyos gamit sa rebulto ng ahas, ginawa naman nilang Diyos-Diyosan yung pinagawa ng Diyos. Kaya ginawa ng Diyos, pinasira niya. Ganyan katigas ang kanilang ulo, Manuel Ian Quintana. Nasa Exodo yan, 24, na sobrang tigas talaga ng ulo ng mga Israelita. Okay? So yan po ang sagot natin. Kalimutan ko lang specific na verse. May tanong pa ba? Tingnan sa Exodo 32:9. 32:9. Sige, basahin muna natin na. Exodo 32:9. Yan, para makita natin gaano katigas ang ulo ng Israelita na ito. Pati ang Diyos sa kanila sumusuko eh. At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakita ang bayang ito at narito isang bayang may matigas na ulo. Tigas talaga ng ulo ng Israelita. Actually, lahat ng utos ng Panginoon, wala silang nasunod. Kaya nga, pati 33 bro, 33:5-6 dyan sa Exodo. Exodo 33:5-6 din. Sige, 33:5-6. Sobrang tigas ng mga Israelita eh. Talagang. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo isang bayang may matigas na ulo. Kung ako'y sumampa sa gitna mo ng sandali, ay lilipulin kita. Isipin mo sa sobrang tigas ng ulo ng mga Israelita, nasabi ng Diyos na lilipulin niya ang Israelita. Kaya't ngayon alisin mo ang iyong mga pahiyas sa iyo upang aking malaman kung anong aking gagawin sa iyo. At ang mga anak ni Israel ay naghubad ng kanilang mga pahiyas mula sa bundok ng Horeb. Ayun. So yung talata na talagang Diyos mismo ang nagsabi sa kanila na matitigas talagang ulo nila. Even ang Sabat, the reason why God stopped the sabbatical worship ng mga Hudyo dahil hindi nila nasusunod ang mga alituntunin. Wait lang ha. Ayan, nawala kasi bigla yung internet ko. Yun. So yun, kapatid na Ian Quintana. Maraming salamat Brother Angel at Brother Wendell sa talata. Kalimutan ko kasi mga talata eh. So, wala na yatang may tanong pa ba dito? So, Brother Vicente, baka may tanong sa'yo muna bro. May sinend ako sa iyo, ganda ng tanong ni naghihintay siya ngayon, nasa live siya, nag-message sa akin. Nakakatuwa yung niya. Sa baby face bro, paki-send mo yung pati yung picture pinakita niya, nakakatuwa yung tanong. Maganda yung tanong niya, pinakita yung picture tapos masama ba daw na tingnan mo yung tanong niya at picture. Sa baby face, kaya bang diyan? Kaya bang ipakita yan bro? I-open ko muna yung ating tatawag dito. Facebook. Uy, makita yung picture eh. Escape. Nakakatuwa yung yung tanong. Wait lang Facebook. Open ko muna yung Facebook Brother Angel. Sige po, bro. Maganda yung tanong niya. Gusto maipakita sa mga tao yung picture tapos yung tanong niya at anong masasabi daw natin, kasalanan ba yun? Bagal ng internet ko. Ang bagal ito. So, i-open ko muna itong itong picture. Dalandan to Kalamansi. Kalamansi, Facebook. Ayan, Isa, sige. Isa, so, dalawa. Tanong. Tatlo. So, ang tanong, apat pala to. So, ang tanong ay, sa tanong. So, ito yung tanong, Brother Angel. If ang kalamansi ng kapitbahay napunta na sa bakuran namin, baka alam ko na yung tatakbuhan pwede ba ito pitasin? Kaya, di ba? Or it is a sin? Please enlighten on this one po. Ayan, maganda yung tanong. Maganda nga. Sige, Brother Angel. Di ba? Ang dami kaya ganyan, yung nakalawit sa natin, bakuran na natin. Ang tanong, kanino ba yung yung kalamansi? Di ba? Medyo, ang tanong, para sinabi mo rin, halimbawa, yung asawa ng kapitbahay mo pumunta sa'yo. Sa'yo na yun. Sa'yo na yun, Angel. Natural. Pati yung manok. O yung manok napasyal sa'yo, anong gagawin mo? Ano ka ba naman, bro? Diba? Kung Kristiyano ka na, nung wala pa tayo kay Lord, lahat yan kasi ginagawa natin. Naalala ko tuloy sa amin sa Pampanga. Meron kami lang yata yung may
puno ng tinatawag ng mansanitas. Ewan ko kung nakarinig na kayo sa Pampanga Yes, mansanitas. yes. Sa amin, mansanita sa amin eh. Ang tamis kasi nun no? Para siyang bilog na mansanas. Paborito ng mga bata yun. Ay, ang mansanitas namin, nag-iisa yon sa lugar namin, dinadayo yan ng mga bata, binabato. Tapos galit na galit si tatay dahil nga nagkakalat yung mga tao, no? But pag na-Kristiyano ka na, kapatid na, ano ba pangalan ni brother? Brother Johnny, no? Pag nakay Lord ka na, kapag ka alam mong hindi sa'yo, bro, hindi mo talaga pwedeng angkinin, no? Kasi kung iisipin natin, kaya sabi, alam mo, nasa 7 commandments yun, sa 10 commandments, number 7, huwag kang magnanakaw. So, halimbawa, napunta sa iyo yung mga, napasyal sa iyo yung baboy na nakalabas. Pwede sa iyo na ba yung baboy no? O yung manok, yung kalapate, hindi pa rin eh. Tingnan natin kung sino ba yung may-ari no. Hindi kayo ngayon, ang pwede nating gawin diyan, kapatid, neighbor mo naman yun, magpaalam ka. No, kami rin dito no na pag dumadaan kami may bayabas ba. Minsan si Mrs. gusto niyang magpitas ng bayabas no o kaya yung kahit dahon lang. Sabi ko nga, magpaalam ka muna kasi kapag ka ang mga bagay na kinukuha nating walang paalam, anong natawag doon, di ba? So, ipaalam mo na lang bro kasi kapag Kristiyano na tayo, kahit venial sin lang yan, no? Kasi hindi naman ganun kalaking damage. Wag na lang, bro. Kumbaga, baka kung ikaw pa rin, tignan mo, nababother yung konsensya mo. Bakit? Alam mo kasi hindi sa'yo eh. Amen? Di ba, Bro Junri? Kahit ikaw, Bro Junri, di ba? May ganun na sitwasyon. Anong gagawin mo? Kasi alam mo, hindi naman sa'yo. Ganyan na sitwasyon na may nakalaw-law sa area mo yung, halimbawa, mansanas siya, no? Kung ano man. Kukunin mo ba? Alam mong hindi naman sa'yo yung halaman at hindi sa'yo? Di ba? Well, kung hindi naman necessary na kunin, huwag kunin. Di ba? Mahirap siya kasi tukso yun eh, nakalawit na sa'yo. But in reality, it's not yours. Diba? Hindi sa'yo yun eh. So, lahat ng hindi sa atin, pag kinuha natin, anong... Halimbawa, Brother Angel, ganito, bigyan natin ng gunting analogy. Nagluto ka ng tinola. Ngayon, nataon talaga walang kamatis. Tapos yung isang kamatis ng kapitbahay, yung talagang abot kamay na nandun talaga, nakadungaw na dun sa kawali mo ba? So yun yung mga necessary. Gracia to gracia. Mahirap ang ganyan. So much better talaga magpaalam na lang sa kapitbahay. Yes, yung kasing dun no, yung kasi yung logic doon, kapatid, no, based doon sa aral ng simbahan at ng Biblia ng Diyos. Huwag kang magnanakaw. Kasi tandaan po natin, no, kaya sa yung general confession natin, yung tinatawag na confession, alam niyo kumukuha lagi ang simbahan doon sa 10 commandments. Kaya napakarami halimbawa doon sa first commandment, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Ikaw ba'y naniniwala sa pamahiin? Kasama yon. Ikaw ba'y naniniwala sa ganito? Pag sinabing ganun din, yung huwag kang mangangalunya, ano ba'y nakapaloob doon sa huwag kang mangangalunya? Ikaw ba ay nanonood ng pornography? Ikaw ba ay tinitignan mo yung mga babae na may kahalayan? Pero nasa loob yun, pangangalunya? Yes. Gayon din po yung sa magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Ano po yung nasa loob nun? Tingnan mo rin yun as a Christian, titingnan mo. O halimbawa, 'di ba? Halimbawa, marami kayang ganyan, no? May nakita kang mga ganito, alam mo may yung kasing conscious na may alam mo may-ari eh. Doon tayo nagkakasala. Alam mo yung may-ari. Ngayon, maliban na lang. Siguro kung nahulog na 'yan, sobrang hinog na, walang yun, nahulog na yun eh. Sa'yo na yun kasi walang pagnanakaw doon. Yung dati po, maibigyan ko ng idea doon sa hotel, minsan may mga barya-barya doon, nahuhulog. Kinumpisal ko yun kasi minsan kinukuha mo. So sabi ng pare, ang pagnanakaw, sabi niya, alam mong mayroon, kinuha mo na alam mong nandun yung may-ari. Yun. Tapos intentionally, kinuha mo talaga. So, unang-una, doon papasok yung kasalanan, kapatid. Alam mo kung sino may-ari. Alam mo, nandun lang sila na pwede ka naman magpaalam.
So, wag na lang para masigurado po tayo, it's a sin. Magfo-fall siya dun sa tinatawag ng thou shall not steal. Bakit? Hindi po sa yun. Kahit anong man bagay na yun, kahit, sabi ko nga, kahit anong bagay yan, wag po tayong, like ko sinasabi niya, kahit nga si Lazaro, di ba, kung mapansin nyo, si Lazaro, nasa tabi na siya ng mayamang bahay eh. Pansinin niyo si Lazaro. Yung mangmumug lang ang inaano, hindi siya nagnanakaw dun sa mayaman. Napunta siya sa langit. That's a very good example. Si Lazaro mahirap, pulubi, hindi po siya nagnakaw kahit ano man lang, kahit man lang prutas dun sa bahay ng mayaman. Hindi siya nagganon, hindi siya nga humingi eh. Pero pansinin niyo, dahil alam niya hindi sa kanya, hindi siya gumawa ng masama kahit mamulubi siya. That's exactly yung pinakasagot natin diyan, base sa example, base sa turo ng simbahan at ng Diyos. Wag na lang po kapatid, simpleng bagay baka ikapahamak pa natin at magpaalam na lang para sigurado. Yun po bro Junry, bro Junior. Yun, maraming salamat Brother Angel. At dito naman may tanong si Arnel Iriarte. Bro, mayroon ba na mabasa na si Jesus Christ namatay sa edad na 33? Brother Wendell, meron ba tayong mabasa niya sa Bible, Brother Wendell? Brother Wendell. Ayun, so wala si Brother Wendell sa sa kanyang inuupuan. Walang direktang sinabi kapatid na namatay siya ng 33 no, pero sa mga passages like sa Old Testament, kasi the Old Testament was written no para kay Jesus. Sabi nga niya, sumulat ang mga propeta ay sumulat para sa akin. So dito sa unang Solomon kasi, unang Solomon ba 'yon? Unang Solomon. Unang hari. Unang Solomon. Unang hari, unang Samuel yata, nakalimutan ko na yung talata. Wait lang Unang hari, hindi sa unang Samuel, unang hari 18 yata. Wait tingnan ko muna Okay, hindi nga, unang hari ngayon, unang hari 1. Tayo natin sa 18. Ito, sa 12, no? Na si Haring David, kasi nagre-reflect to kay Panginoong Jesucristo eh. Si Haring David naghari sa saan na ba yung ba't ako nakakalimutan ko na yung mga talata mga kapatid no? Wait lang Pisahan natin sa uno na lang, uno no? Ito kasi nag-reflect to sa buhay natin Panginoong Jesucristo. Pisahan na natin sa uno. Ito sabi dito, si David na hari nga ay matanda na at totoong magulang na. At kanilang tinakpan siya ng makumot, ngunit siya hindi naiinitan. Kaya sinabi ng mga lingkod niya sa kanya, ihanap ang aking Panginoon na hari ng isang dalaga at patayuin siya sa harap ng hari at libangin siya at mahiga sa iyong sinapupunan upang ang aking Panginoon ng hari ay maiinitan. At banti lang natin ng konti kasi yung paghahanap pa ito ng nurse no, banti lang natin ng konti sa siguro para makita natin yung pamumuno ni Haring David dito kung ilang taon at sana bang talata yun? 11 sa 12 natin umpisahan sa 12 no, sa 12 natin umpisahan. Ngayon may paborito ka, isinasamo ko sa iyo na bigyang payo kita upang buong maligtas ang iyong sariling buhay ang buhay ng iyong anak na si Salomon. Sa chapter 2 siguro yun. Wait lang chapter 2 siguro. Tignan ko muna sa chapter 2 nakalimutan ko na yung talata
chapter 2, basahin muna natin sa 1. Ang mga araw nga ni David na ikamamatay ay nalalapit sa kanyang ibinilin kay Solomon ang kanyang anak na sinasabi, ako yumaon ng lakad ng buong lupa, ikaw ay magpalakas nga at magpakalalaki. At iyong ingatan ang bili ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, at ang kaniyang mga kahatulan at ang kaniyang mga patutuo. Hanapin na natin yung pasensya na kayo mga kapatid kasi nalilimutan ko na yung mga talata talaga sa dami ng ating inaaral. Brad John Ray. Yes, Brother Wendell. Ano ba yung tanong? Ang tanong, Brother Wendell, kung may mabasa ba daw sa Bible na namatay si Panginoong Jesucristo 33 years old? Okay. Pakibasa mo na una kung kailan nagsimula ang kanyang public ministry. Lucas Kapitulo 3, 23. Sige. So, dito sa Lucas 3:23, nabanggit dito yung 30 years old ng pag-ano ng kaniyang ministry, no? So, ito ating basahin natin. Sabi dito, at si Jesus din, nang mapagsimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon, na anak ayon sa pantaha ni Jose ni Eli. Okay, so nagsimula siya batay sa nabasa Lucas 3:23 at 30 years old siya, 30 taon. At sa gospel ni St. John, una, may first Passover na binanggit. Una-unang Passover na binanggit sa John chapter 2 verse 13. Pakibasa, Brad John Ray. John chapter 2 verse 13. Hawit na kasi nagahang aking internet eh. Ayan. At malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Yan. Yung nabasa sa John chapter 2 verse 13, yun ang kauna-unahang Passover na dinaluhan ng ating Panginoon. Pangalawang Passover, John chapter 6 verse 4. John chapter 6 verse 4. Pangalawang Passover, ito naman ang ating mababasa. Malapit na nga ang Paskwa na pista ng mga Hudyo. Yon ang pangalawang Passover kung saan nabanggit na ang ating Panginoon Hesus ay dumalo din sa Paskwa. Pangatlong Passover, John chapter 11 verse 55. John chapter 11 verse 55. John 11:55. Ito naman ang ating mababasa. Ang Paskwa ng mga Hudyo ay malapit na at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskwa upang magsipaglinis. Okay, yon. Napansin niyo? Diyan sa Gospel ni San Juan, kanina binasa ni Brad John Ray ang Lucas Kapitulo 2, versikulo 23, na nagsimula ang ating Panginoong Hesus sa kanyang public ministry 30 taon. Sa John chapter 2, verse 13, kauna-unahang Paskwa, Passover, binanggit na dinaluhan ng ating Panginoon Jesucristo, John chapter 2, verse 13. Pangalawang Passover binanggit sa John chapter 6 verse 4. At yung pangatlong Passover binanggit sa John chapter 11 verse 55. Yun po ang institution of the Holy Eucharist at ang ordination ng mga kaparian. So dahil sa tatlong Paskwa na binanggit diyan, magkaibang Passover yan na binanggit, yun po ang batayan sa tinatawag na period of approximately 3 years of Jesus' public ministry. Yun po, Bro John Ray.
Maraming salamat, Brother Wendell. At nakita ko na rin no, yung talatang hinahanap ko. 1 Kings 2:11 pala. No? Nagre-reflect kasi ito sa taon ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, at ang mga araw na ipinaghari ni David sa Israel ay 40 taon. No? 7 taong naghari siya sa Hebron at 33 taong naghari siya sa Jerusalem. So ito pong 3 taong paghahari ni David sa Jerusalem, yan din po ang 30 taong paghahari ng Panginoong Jesucristo mula nang siya ipinanganak. Kasi siya ang nag-take over sa Davidic Kingdom ayon Book 30 to 33. Yan, so yan po ang ating mababasa. So maraming salamat, Brother Wendell, sa napakalinaw na sagot, no? Bro Judri? Yes, Brother Angel. Yes, so nag-ano ko sa ano mo rito, channel mo yata to sa Kabag. So may ang daming ano sa iyo, Brother Angel. May nag-react, may ano, although ang daming nag-react, ang dami din daming pabor. Sino 'yon? May sumisingit. Si Ate. Si Sedna, sige po. Brother Jando. Brother Jando, good evening. Hindi, sino ba ang co-host? Siya si host eh. Pakiano mo ate. Hello, good evening, Brother John Ray. China Ang ganda ng eyeglass. Sa lahat ng mga nakantabi dyan, good evening po sa inyong lahat. Kakatapos po namin sa meeting, kaya nahuli ako. So, sige, go ahead mo na, Brother Angel. Ano yung concern mo, Brother Angel? Wala. May binabasa lang natin dito. Nakakatuwa, no? Mga comments. Tama po naman yung mag-comments kayo. So, sabi rito, hindi na-gets ni Brother Angel si Sis Maymay, no? Ni Brother Angel, galit si Kirk kay Pope Francis kasi dahil sa openness ng LGBT community ni Pope Francis. Concept kasi Christian kasi yan. Christian talaga. Paano naging Christian? Nagbasa ng Bible, Christian na, sister. Doon pa lang, medyo problema na yan. No? Huwag mong sabihin conservative Christian kasi sila. Di magets ni Bro Angel ang point ni Kirk. Hindi ko magets? Nagets ko po lahat yon. Unang-una, yung pong sinabi ni Kirk, doon sa sinabi niya sa homosexuality, part lang po yun na ayaw niya. Lahat ayaw niya. Sabi niya, bakit? Dapat po makinig po kayo sa buong topic. Dahil ako very ko sa ganyan, no. Yung buong topic natin is about papacy. Kaya sabi niya papacy. Not about homosexuality lang ang binanggit niya, sister. About papacy talaga. Ayaw niya sa authority ng papacy. It's not about yung dahil nag-bless siya ng homosexuality. At tandaan po natin, sister, no? Yung pag-bless niya ng homosexuality, hindi niya binibless yung same-sex marriage. So, linawin natin yun. Even po, Francis, pinaliwanag niya po yun, lahat ng bagay, lahat ng tao pwedeng i-bless. Blessings lang yun, hindi pang sang-ayon sa same-sex. Dapat intindihin natin po 'yan. Una-una, hindi niya naintindihan ang ni Pope Francis. Wag yung anuhin na parang masama, parang inaanyo, kumbaga sinasang-ayunan niyo si Charlie Kirk dahil sa pag-ayaw niya sa pag-blessing sa homosexuality. Doon pa lang mali na po kayo diyan. Bakit po, sister, no? Kasi ang minamali niya yon dahil sabi ni Pope Francis nung na-interview yan, hindi yun mali dahil lahat pwedeng i-bless ng Santo Papa. Kahit object mo, kahit aso mo nga eh. Amen? Kahit aso mo pwedeng i-bless, kahit object mo lang, lahat pwedeng i-bless, sabi sa simbahan. So, dun pa lang, at the same time, dinidip niya talaga. Sabi niya, I don't wanna, sabi niya, di ba, sabi niya, yung proseso ng church na mayroong mga authority, may mga dapat Bible. See, dun pa lang hindi lang dun sa homosexuality, dapat Bible alone. Hindi na kailangan yung authority, sis. So, yun ang pinupunto ko doon. Sis Maymay. Yung mismo against siya sa Pope talaga. It's not because Pope about climate change. No. Ang pinupunto natin, against siya talaga sa Catholic mga Pope natin. No? So yun, mas malinaw yun. Alam ko yun, yung point niyang homosexuality. Mali yung pananaw niya doon dahil si Pope Francis hindi siya pabor sa same-sex. Pabor siya sa blessings at sa lahat na nakikinig. Ang mga bakla, tomboy, kapatid, hindi lahat masasama.
Okay? Hindi sa Biblia hindi lahat ng mga bakla tomboy LGBTQ ay masasama. Pwede kang bakla ka, pwede kang maligtas. Bakit? Kapag hindi ka gagawa ng same sex. Linawin po natin 'yan, ha. Sa mga nakikinig, huwag nating anuhin yung mga LGBTQ, mga masasama yan, hindi na yan ligtas. Hindi po. Ang dami kaya mga kaparian, bishop, kahit cardinal na mga LGBTQ member. Pero pinili nilang hindi magkipag-sex. Pinili nila maging banal. Pwede yun, yes. Unang Korinto chapter 6 verse 9 to 11. Dati kayong ganito, no? Nakikihapid sa kapwa lalaki. Pero sabi sa 11, binanal niya kayo. Kasi nagbago na kayo, nabautismoan na kayo. So, ang punto doon, kapatid, mali yung si Charlie Kirk doon sa minali niya yung mali kagad si Charlie Kirk kagad doon. Kasi binbless niya yon, hindi niya binibless ang same sex. Binibless niya yung pagkatao ng mga LGBTQ, no? Yun lang po yung paliwanag natin. Sana maintindihan natin. Bro Junry, back to you. Yes, Brother Angel. So marami pang tanong dito, pero 11 na, no? Pero sige, yung mga dalawa na lang siguro kasi yung nakita kong importante. Halimbawa, itong saan yung kaganina? Nawala tuloy yung nakita ko na parang importante yata yun. Pinapatanong ng kaibigan. Ito kay Herly May. Hi, Brother John Ray. Pinapatanong po ng friend ko kung pwede daw po ba siya magpautang ng cellphone at merong 5% interest per month. Thank you. Brother Angel. Okay, ang tawag kasi ang kasalanan kasi tandaan po natin, nagiging kasalanan ng interest. May tinatawag tayo sa simbahan na usury. USURY. Anong usury? Yung excessive interest. Okay, so yung excessive interest na yan, siyempre hindi naman bawal yan. Nagtitinda ka, magpapatubo ka, business yon, walang problema po yun. Ang binagbabawal, parang yung sugal lang, no? Tinatawag na game of chance. Ang simbahan hindi siya against sa alak, hindi siya against sa sugal, or I mean sa even sa kahit anong sugal na yan. But, pag sumusobra na doon, nagpapaalipin ka na sa sugal, doon po siya So, kailangan tingnan natin yung turo ng simbahan diyan. Ngayon, yung po sinasabi nyo kayo ng 5% interest. Even the government po, may tinatawag sila yung mga yung mga talagang mga price nila na yung eksaktong price lang ng kapag nag-excess ka doon, 'di ba hinuhuli? 'Di ba? Yung mga exact price lang ng government na law, ito lang ang presyo lahat. So ganun din po 'yun sa simbahan. Kapag ka naman hindi ko alam kung gaano kalaki yung 5% mo doon, depende sa cellphone. Depende sa yan, no? So yung sa cellphone 5%. Pero ang laging sinasabi ng simbahan, usury is not accepted. Yung tapos yung okay, yung excessive na lang doon po, no. Yung 5% medyo ikaw nang doon kung yung ba ay tamang pagpapatubo o sobra na. Tingin tayo sa mga iba, baka ang diyan yung level ng mo baka yung iba 2-3% lang, ikaw 5% na, usury na yon. So tingnan mo yung talagang pangkalahatan na tubo. Kahit ang gobyerno may ganun, hindi ka pwede sumobra doon. Yung inano ng batas ng gobyerno na ito lang ang tamang price. Pero pag sumobra ka doon, huli ka rin kasi usury na yon. So ikaw po hindi ko alam yung magkano ba dapat interest ng pagbebenta ng cellphone. Is it 5, 10 o yung mga in general po. Wag lang kayong sumobra doon. Hindi po tayo magkakasala doon, kapatid. Basta nandun sa regular standard price po. Ang tawag doon is standard price. Yun po, kapatid. Ayan, maraming salamat, Brother Angel. At last na lang siguro ito kay Brother Wendell. Pwede po ba mag-ask kay Brother Wendell? Magkaiba po ba ang deliverance at yung breaking of soul ties at yung paglagay ng holy salt sa bahay by Rams GYT? Brother Wendell? Kung deliverance, iba yon, no? Ang deliverance ay pwede sa oppression, obsession, pero kung demonic possession na talaga, exorcism na, solemn exorcism. Bakit? Dahil
para maunawaan kung oppression and obsession ay para lang yang lagnat, no? Gamutin ng gamot para sa lagnat. Pero pag demonic possession, walang pagkakaiba na yan sa tinatawag na cancer. Kaya kung cancer, di pwede. Manghablot lang tayo ng ordinaryong doktor, yung general practitioner. Dapat doon na tayo sa espesyalista talaga ng cancer. So, yun ang pagkakaiba sa exorcism at deliverance. And then, yung breaking of soul ties, nasa aklat yan ni Father Winston Cabading. Yung malaki, itim, at yung bago, makapal na kulay blue. Yung aklat na yan, sa breaking of soul ties, pare lang ang pwedeng gumamit yan. So therefore, kung i-break ang soul ties, kailangan exorcist ang mag-assist. Yun po ang kailangan. No? Yung paglagay sa holy unexorcised salt, pwede yan sa bahay. Pero una, kailangan na-break ang consecration sa bahay kung nilagyan man yan ng mga barya sa haligi o kaya napaduguan. Na-break, na-deliverance, at biniblisingan ng pare. Yun po. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.